store up treasures on earth where moth and rust destroys and where thieves breaks in and steal. Matthew chapter 6 verse 19 to 14. Treasure hunting weekend na naman mga katiyats. Sa panahon na ito ay itong bundok na ito ang aming pasukin. Ayon sa mga kwento ay meron daw mga nanatiling mga Hapon dito noong World War II. Alam naman natin na ang Yamashita Treasure ay napakatanyag niyan. That is a legend at parang mythology na rin yan. Tinatawag yan na the fabled Yamashita Treasures. Kasi hindi naman talaga sigurado na meron pang Yamashita Treasures sa ating kabundukan kasi ay meron ng napakaraming nag-recover niyan. Nirecover yan nung una ng mga Hapon noong 1946 nang bumalik dito si Prince Takeda. Mindanao, Luzon ang kanyang pinuntahan at marami siyang na-recover na itong tinatawag na Emperor Treasure. And after 1946 ay dumating naman ang mga Amerikano at nag-recover din sikreto lang. And the 1970s, Marcos regime ay napakaraming na-recover din si Marcos. 1980s, maraming naka-recover sina Rojas, Berto Morales at iba pa. And then, ang third generations of treasure hunter at fourth ay tayo na ngayon. Kaya medyo kaunti na lang ang natira sa atin pero siguradong meron pa. Meron pa rin tayong paghati-hatian, mga giveaways. Napakaraming giveaways. Ayon sa caretaker ng library ni Yamashita sa Japan ay meron silang nadiskubre na mga lista ni Yamashita ng giveaways. Dito sa Mindanao ay merong 500 na nakabaon na giveaways si General Yamashita. Hindi kasama yung Emperor Treasure. Yun ay sa kanya lamang. Kaya still meron pa rin tayong matagpuan. Kaya lang ay napakahirap. At narito na kami guys sa bundok. At narito ang mga ebidensya na may mga taong nakatira dito. Itong mga botelya naman na ito sa tingin ko ay mga 1990s na ito. Mga 90s or year 2000. Siguro merong mga nag-farm o kaya yung mga naunang treasure hunter, baka ito yung mga iniwan nila. Kaya ang una naming ginawa ay kami naglibot at nagsurvey at nilinis namin ang mga bato. Tinitingnan namin lahat ng mga bato kung merong mga legit Yamashita Treasure markers, signs or symbols. Bago kami mag-detect or maghukay ay kailangan talaga ma-confirm ang mga signs or markers. Para sa akin, napaka-importante ng marker. Kung walang marker, bakit ka mag-detect dyan na lugar kung walang marker? Dapat talaga ay merong markers. Sa ngayon, ang nakita ko ay parang ito yung mga nature pattern lamang, mga nature made na mga butas at mga biyak sa bato. Wala talagang litra or arrow na legit na ginawa ng tools. Okay, so survey muna, tapos na tayo sa history. Alam naman natin na may mga Hapon diyan na bundok. Ngayon ito ang pinagbalingan ko guys ng aking atensyon. Itong butas na ito na malaki, kasya yung tasa at kwadrado yung bato. Baka ito ay isang reference point ng directions. Yung 4 cardinal points, north, south, west, and east. Kaya ito yung aking i-try pag-gamit ng compass ngayon. At ito ang napagbalingan ko ng pansin guys, itong marker na ito. Kasi siya ay parang kwadrado. Siya ay nasira na. Sa palagay ko parte ito ng malaking bato na natanggal. At itong corners niya ay can be directions. Okay, kaya ilagay ko dito ang compass at hanapin ko yung lines or linya ng west, east, north at south.
At sa linya na ito guys, itong mga linya na ito, dito ako mag-start pag-detect kasi wala akong nakitang markers ng direksyon at distances. Kaya ito na lang ang gawin ko, bawat itong direksyon ay i-detect ko yan galing sa 3 meters papuntang 5, 7 at pinakamalayo niyan ay nasa 15 or pwedeng 20. Kung hindi ka mapapagod ay pwedeng aabot ka sa 20 meters sa pag-detect. Ganon din dito sa north, punta ka doon 3, 5, 7 hanggang 15 to 20. Ganon din sa south. And then ikumpara mo ang detection mo sa iyong metal detector. Meron kasing mga detection yan, kaya lang ang metal ay talagang mataas ang kanyang resistance rating pag yun ay metal. Calibrate nyo muna sa metal yung detector para malaman nyo kung gaano kalakas ang palo ng kanyang needle, or kung yan ay lead system, kung ilang LED ang mag-iilaw sa metal para makumpara nyo sa minerals na nandyan sa lupa ay nag-detect din yan at nag-iilaw din ang mga lead systems mo sa detector. Okay, kaya akin ang ilagay ang compass dito guys para malocate ko yung mga direction, or baka pwedeng, or baka merong nakabaon sa isang linya dyan, example going to north, baka meron dyan or west or east, at sa bandang east dyan naman palagi merong laman dito sa east. Kaya kung mag-detect, pwede nyo unahin ang east and then west, tapos north, pangulit na yung south. Minsan lang merong nilalagay sa south, karamihan ay nasa east yung direction. Okay, so kunin ko muna ang compass. Okay guys, so hawak ko ngayon ang compass at ngayon ang inuna namin sa pag-align ay itong north, ang norte. Kumuha kami ng mga pangtusok para marker ng direksyon, 4 na direksyon. Ito yung north ang una, and then kasunod ay south, and then opposite direction, and then tusok din kami doon sa west. Ayan. And then after sa west ay east. Ang maganda dyan guys ay kung meron kayong dalang straw or nylon, lagyan nyo ng linya para mapaliit lang yung area ng search ng metal detector. Kasi kung wala kayong linya ay mapalihis yung inyong paggamit ng yung pag-sway, yung pag-ano nyo ng metal detector, ay baka mapalayo kayo sa linya ng tamang direksyon. Kaya mas maganda may nylon or straw, at kung wala, lagyan nyo ng guhit ang lupa. Sa akin naman ay mata-mata na lang yung ginagamit ko, yung nakatusok doon na twigs ng kahoy, yung nakatusok na sanga ng kahoy as a marker. At tama nga tayo guys, sa bandang norte ay meron kaming nadiskubre na old man-made tunnel. Ito yan, tinuturo ko. Yan ay nasa kanan lang ng tinusok namin na marker. At ngayon yan ay buksan namin. Merong mga old timber. Sa tansya ko, yung tunnel na yan ay nasa 5 years ago. Meron siyang mga timber. Ngayon ay buksan namin yan guys, at makikita nyo kung anong laman yan. Kaya yung paggamit ng compass ay nasa 50% ang tsansa na makalocate tayo ng mga digging site or digging spot or isa sa mga entrance to the tunnel. Gaya nito, ito ay tunnel, kaya lang gawa na ito guys. Ito ay ginawa na ng mga treasure hunter sa palagay ko. Ayan, mga maiitim na yung mga kahoy. Okay, at yan ay aming pasukin ngayon pag nalinis na.
Antabayanan nyo lang guys. Ito ang pruweba na ang bundok na ito ay meron talagang mga nag-treasure hunt ng sikreto lang. Pero itong mga kasama ko dito, ang may-ari ng lupa ay kanilang lulo. Kaya walang problema sa amin ang pag-treasure hunt dito kasi sa kanila yung lupa. Kaya lang kahit itong may nagbabantay dyan noon daw ay nakalusot pa yung mga treasure hunters na kapag treasure hunt ng sekreto lang. Ang gawin ko dito guys ay i-detect ko lang yung mga gilid na kayang ma-detect nitong dala ko na ito'y gawa ng Minelab detectors. Itong National Geographic ay nakapag-detect siya ng 1 meter lamang. Ito'y ginagamit ko sa mga treasure enclosed in the rock or treasure in the wall of the cave. Kasi meron siyang ID. Yung marunong siyang mag-identify ng gold, silver, copper at iron. Kaya yan ang paborito ko na metal detector. At yung isa naman na malaking metal detector ko ay para lang yun sa malalim. 7 meters ang effective deep ng ganyang detection. Dahil sa may tubig sa bottom nitong tunnel guys, ay hindi ako makababa hanggang doon. Nasa 4 meters lang ako. Hanggang 4 meters. Nasa medyo malalim na ako na parte guys at madilim na. Yung mga tumutunog na yan ay mga pako. Kaya alam ko na pako yan ng mga timber kasi merong identification ang metal detector na yun ay iron lamang ang na-detect. Ang maganda dito na metal detector itong sa Minelab ay ito'y gawa sa Australia at siya ay nagdi-detect at nag-identify ng gold at silver. Yun, mga pako lang yan, yung mga tumutunog na yan. Delikado dito sa loob guys, kung babagsak yang ibigay yung mga timber, ay sigurado mayroon tayong ano diyan, gas-gas sa katawan or baka mayroon pang bali na buto. Okay yan, wala nang makita ang kamera dito. Yung ilaw namin ay flashlight lang sa kamera. Sa palagay ko ay dalawa lang ang tendencies dito, nakuha o hindi nakuha ng mga nag-treasure hunt ang item. Kasi ang istorya talaga guys, pag malalim na tunnel, meaning desperado na yan. Pag sobrang lalim na, nasa 8 metros hanggang 10, medyo desperado na yan. At lalo na pag nasa 20 meters na ay wala na talaga. Desperado na ang mga nagukay niyan at titigil na lang sila kung talagang wala na. Sa akin, ako'y maghukay hanggang 4 meters lang ako guys. Pag meron akong makitang mga magandang marker, 4 meters. Pero sa umpisa, 2 meters lang talaga ako. Hanggang 2 meters lang. Na-test dig. Kasi ang hinahanap ko ay hindi yung bunker, itong mga giveaways lamang. So, giveaways is 2 meters up to 5. Ganyan lang yan. Nandiyan na ang mga giveaways. Okay, at kami lalabas na guys. Napakadilim dito. At yung madulas ang mga timber. At ako ay nagpatuloy sa pag-detect sa natirang 3 direksyon. Yung south, west at east. Yan ay dinidetect ko yung kanilang linya. 5 meters hanggang 15 ang pag-detect ko. Ang maganda pag meron kang itong sinubaybayan na linya, meron kang guide na lines, ay kaunti lang na area ang ma-detect mo guys. Hindi yung kahit saan ka nag-detect, maubos mo yung area dyan. Kaya kung meron kang
directions ng compass, yun ang susundin mo, yung 4 na direksyon. At baybayin mo lang yung linya niya. Okay, at ito guys, sa unahan, meron na naman kaming na-discover dito na butas. Marami palang butas ang ginawa dito ng mga treasure hunters. Yun ang tingnan natin ngayon. Ito yung sinasabi ko guys, sa bandang south ay meron na namang hukay na ang lalim ay nasa 4 meters din. At ito ang aking itry pag-detect kasi minsan, alam nyo guys, ay merong mga novice treasure hunter na nag-give up na sila, sumurrender. Ngunit yun pala ay 1 meter na lang ang natira, ay meron na ang nandyan na ang treasure. Meaning to say, tumbok na nila pero kasi sumurrender na sila, kaya hindi nila alam na nasa 1 meter na lang ang hukay at makuha na yung kanilang hinahanap. Kaya dito, ito ang gawin ko pag merong mga hukay na madiscover ko, ay dinidetect ko talaga yan. Hindi natin masabi, baka meron nasa gilid lang or nasa bottom pa ng around 1 or 2 meters. At pag may hukay na ay siyempre hindi ka na napapagod kasi meron ng nag-unang naghukay para sa iyo na mayroon kang dalang metal detector at ma-detect mo kung may laman o wala. Sa tingin ko ang hukay na to ay walang nakuha to. Mali sila ng distansya. Sa tingin ko ay alam din nila yung method ko na ginagamit, yung compass. Yun din ang ginagamit nila kasi sa norte at south, sa linya doon ay meron silang mga hukay. Yung tunnel doon na merong timber, yun siguro ang bunker sa mapa nila. At itong south, ito siguro ay giveaway lamang, kaya mababaw ang kanilang hukay. Sabi ng mga tao dito, mga 1970s pa daw ang nag-treasure hunt dito or 80s. Hindi nila alam. Matagal na daw yung mga hukay na yan. Kaya hindi natin masabi baka ito'y giveaway at nakuha talaga dyan. Kasi wala akong na-detect na metal or gold sa hukay na yan. Ibig sabihin, kung meron, nakuha na nila. Kasi wala nang detection. At yun ay nakuha nila na sikreto, walang nakakaalam, walang istorya, walang chismis. Kasi noong 1980s ay kukunti pa lamang ang mga treasure hunters. At wala pang text noon, wala pang cellphones, kaya malaya kang makapaghukay sa bundok na walang magsusumbong sa iyo. Hindi kaya ngayon na isang iglap lang ay nandyan ang mga pulis. At huhulihin, aagawin sa inyo kung meron kang nakuhang gold bars. Hindi lang pulis, pati army nandyan na yan. Kasi dapat pag mag-treasure hunt ay may permit. Kaya lang tayo ay hindi na tayo kumukuha ng permit kasi napakamahal ng permit sa DENR for treasure hunting. 11,000 pesos ang permit ayon sa batas. Kaya sino ba namang magbigay ng 11,000 hindi tayo sigurado kung meron o wala. Kaya ninja moves lang tayo mga katiyats. At kung merong makuha, hatian natin ang may-ari ng lupa para lahat ay masaya. Maraming salamat sa panonood guys. I'll see you on my next upload dito sa aming weekend treasure hunting. Ciao for now!